Welcome to the Manila Times newsroom. I'm Ezra Raya. Today's special guest boasts decades in public service. She served as a congresswoman and governor for the province of Ilocos Norte. She is known for her proactive leadership. She is seeking re-election in this year's 2025 midterm elections. She is the daughter of the former President Ferdinand Marcos Sr. Senator Amy Romualdez Marcos, thank you for making time, Senator. All right, and let's get to it for our first question, Senator. So you've made waves in the past weeks. So from the probe, ICC probe on the ex-President Duterte's arrest, and you are leaving the Alyansa ng Bagong Pilipinas. So Mama, may we ask, with these moves, do you expect this to improve your chances of winning in the 2025 midterm elections? Wala akong iniisip na politika nung nag-imbestiga ako. The investigation that we launched has nothing to do with politics. I did not embark on it as a political stunt. Hindi ako nagpapakampanya, hindi ko gagamitin para sa aking kandidatura. Walang kinalaman yung isa sa isa. Trabaho lang to kasi kinakailangan na malaman natin kung ano talaga yung mga dahilan kung bakit na-aresto ang ating dating Pangulo at kung talagang nanaig ang batas ng Pilipinas. So it really had no political content at all as far as my candidacy had been launched previously. So walang kinalaman yung isa sa isa. All right, and to the future na tayo, should medyo hindi siya in aid of re-election na mas malaking sagabal yun di ba? Kasi maraming magagalit. Alright, mukhang excited na po tayo sa halalan ngayong this year. So, should you be re-elected? Hindi ako masyadong excited sa halalan. Nakatutok ako sa investigasyon pasensya. Investigasyon, okay. Oo, kasi mas mahalaga yun dahil talagang dagok sa ating soberanya. Masyado siyang problema sa ating bansa. Tuloy-tuloy na ang dagok sa atin na hindi na natin maintindihan kung ano pang matitira sa ating republika. At nakita natin, sangkatutak na military hardware ang dinadala ng mga Amerikano rito. Maliban pa sa EDCA sites, may mga Typhoon missiles. Pagkatapos, sa karagatan natin, tuloy-tuloy ang labas-pasok ng China. At ngayon, pati ang mamamayan, kahit ang dating Pangulo, ay tinangay at dinala sa ibang bansa ng The Hague para tayong probinsya nila. So ano pang matitira sa Pilipinas kapag ganun? Kaya kailangan manindigan at ipaglaban ito. Yung politika, yung kandidatura, yung partido, isasantabi muna dahil talagang mas mahalaga ang ipaglaban ng ating bansa. Ang soberanya ng Pilipinas, ma'am, yun po muna ang nasa isip niyo ngayon. Yes, malaking problema yan dahil tuloy-tuloy na. Tulad ng sinabi ko, ang mga hamon para sa atin, kinakailangan talagang alamin natin kung ano ba talaga ang pinaglalaban natin sa bawat sandali. Thank you for that, ma'am. Should you be re-elected as senator kung muli ay kayo magiging senador ngayong 2025? So, ano naman po ang inyong bagong plataforma o yung mga batas na gusto nyong isulong? Yes, maraming tuloy-tuloy. Ako'y kinatawan ng mga magsasaka, ng mga mambubukid, kasi ang aking constituency mulat sa pool, rural talaga, taga-probinsya naman kami at doon kami nagmula. Kaya't ang sakop ko, yung agrikultura at yung problema ng taong bayan sa napakatataas na bilihin. So, nasugod na natin yung condonation ng agrarian reform beneficiaries. Nakapagbigay na tayo ng libo-libong titulo. 600,000 farmers will benefit from loan-free, zero-balance titles. So finally, they'll be getting individual titles. And this is a very long drawn-out land reform program. Pero sa kabila ng papel at dokumento at titulo, alam naman natin na yung mga magsasaka, wala talagang pambili ng abono, ng maayos na binhi, ng krudo at gasolina. Kaya ang mangyayari niyan, baka mabenta ka agad. Hindi pa nasasaayos yung titulo ng kumpleto, hindi pa napipirma ng lahat, nabenta na o kaya nautangan na. Kaya kinakailangan tutukan talaga. Dahil ang sinasabi, ang mga farmers, nasa 56, 58 years old na, aabot tayo sa 2030 na halos wala ng
tinatanim sa Pilipinas, lahat imported na. Nakakatakot yun dahil alam natin kahit may pera ka, kung minsan ayaw na mag-export ng ibang bansa. O di kaya, nakikita natin na pinapayaman lang natin yung mga Pakistani farmers, yung mga Vietnamese farmers, habang namumulubi ang Pilipino na nagsasaka. Hindi naman yata tama yun. So, tuloy-tuloy lang na sana matulungan natin ang ating mga magsasaka. Umusbong pati ang balita na totoo kahit dinideny ng DA na nagkaroon ng farmer suicide at palagay ko masusundan pa to. So doon sa Gimba, sa Nueva Ecija, nabalitaan natin 2 dahil sa bigas. Tapos nung nakaraang taon na balitaan naman natin sa Bayambang sa Pangasinan, tungkol naman yun sa sibuyas na hindi na kinaya, magbayad ng kanilang utang. Nakakaawa naman at talagang kinakailangan mapawi ito sa lalong madaling panahon. Talagang nakakaawa naman po yung estado ng mga magsasaka natin. Talagang napunta na po sa suicide. Ngayon naman po... Oo nga, dahil dati, tinatanong sa akin kung saan daw makakahanap ng buyer para sa kanilang ani. Ngayon, ang tinatanong na lamang, wala bang buyer para sa kanilang lupa? Parang suko na Talagang nakakadismaya. For the future of agriculture. Yan po si Senator Amy Marcos. Ngayon, Mama, Women's Month is about to come to an end. Meron po ba kayong gustong isulong para naman po sa mga kababaihan? Well, so ngayon, meron akong Solo Parents Act. Napasa na yan. Ako yung isa sa mga major sponsors. And ang problema doon, discount lang yon. At nakasaad doon na merong 1,000 kada buwan mula sa LGU. Yung LGU, syempre, wala namang pagkukunan noon. So, ibig sabihin, wala pa rin na ibibigay. Magdadalawang taon na yan, wala pang pondo. Sana ginamit ng maayos yung 2025 budget, di sana nabigyan natin ng mga solo parent. Padami ng padami ang solo parent, nakararami pati yung mga teenage mothers. At alam natin, aside from the health issues, the social issues, and the very dire economic future that they confront, given that once a young girl is pregnant, they sometimes stop school and their chances of gainful employment are reduced radically. So it's considered by the World Bank not only a moral or social problem, but even an economic problem. So kailangan tutukan natin yung solo parents. Nakaambag din dyan yung teenage pregnancy kasi isa sa ating malaking problema ay isa sa 10 ng kabataang babae ay buntis o nanay na. Napakadami nun, that's 1/10. That's a great deal and aside from being a health hazard, obviously it's a very, very serious consideration for the rest of the economy. So these are the things that we need to work on. In addition, although hindi siya talagang tumbok sa kababaihan, yung sa E-Centenarians Act, dahil kasi ang nakakatuwa dun sa mga elderly, mas matibay pala yung babae. Dahil yung mga kababaihan, sila talaga ang nabubuhay ng mas matagal, mga byuda. So, yung E-Centenarians, naisip kasi namin, yung 100 years old, iilan lang aapak nun. Ang laki ng edad na yan So, yung iba, matatanda na, talagang nahihirapan na by 80, 85, nagkakaroon na ng mga kondisyon, may mga sakit, may mga cholesterol, high blood, hypertension, iba-iba na nararamdaman. Kaya't kinakailangan tulungan natin sila. So, bilang pagkilala sa pag-aaruga at alaga sa atin, nag-sponsor ako na sana mabigyan sila. Matagal na yung bill na yon, hindi mapondohan. Kaya nakakatawa nga, medyo alanganin kung bakit every 5 years. Kasi sabi ng budget, doon lang yung abot kaya. So, bale, 80, 85, 90, 95. Mabibigyan sila ng cheque. Konting pagkilala nga, 10,000 pesos. Tapos yun nga, yung 100,000 kapag 100 years old. So, kahit papano. Pero maliban dyan, for marginal seniors, lagay ako sa budget mula noong 2024 ng social pension. Doon naman sa lahat ng marginalized seniors, 1,000 pesos kada buwan. Malaking bagay na rin yan. At kahit papano, nangangailangan sila ng gamot, maraming undernourished or malnourished na mga lola. So, kailangan talagang tutukan. All right, and for our last question, Ma'am, so what are your hopes for the next hearing of the ICC for ex-President Duterte set in September of this year? Tulad ng sinabi ko, hindi pa sigurado yung second hearing dahil
Sabi ng iba, bitin, kailangan mag-second hearing kasi kinakailangan alamin kung ano ang epekto ng warrant na susunod. Kasi ang alam natin, hindi yun yung first and only warrant. May kasunod pa ang balita nga, 5 pulis, mga dating pulis na opisyal, ay ang susunod. Tapos may ikatlo pa daw na batch na sakop na si Senator Bongo, si VP Sara at iba pa. Marami tayong nababalita, hindi ko malaman kung marites ba yan o talagang totoo, mahirap na. Kaya't kung talagang labag sa batas at maraming karapatan na nayurakan ni Presidente Duterte, dapat hindi maulit. So, yun ang dahilan kung bakit talagang nagkakaroon tayo ng pagsisiyasat at investigasyon. Kasi ayaw natin paulit-ulit. Higit sa lahat, yung ating mga OFW, kinakabahan. Dahil sabi nila, kung hindi daw sila panatag at secure dito sa Pilipinas, paano pa sila dun sa abroad? Naninirahan lang sila doon at kumakayod, biglang dadamputin na. Paano kung nakulong sila, mapapagtanggol ba natin sila? Alam natin na ang Pilipino, pinipili talaga lahat ng magawa para iuwi ang kapwa Pilipino. Yung nauwi natin, si Mary Jane Veloso, last month lang, di ba? Convicted yon. O kahit papano yung service of sentence niya, nandito na sa Pilipinas, mabibisita na siya ng kamag-anak niya, ng pamilya niya, malaking bagay yon. Sana, magawa natin ng paraan na hindi lamang si Presidente Duterte, kundi pati OFW natin, pati yung mga namimiligro o nasa kulungan ng mga Pilipino sa abroad, dito naman sa Pilipinas. Pero una sa lahat, parang hindi naman maganda yung nangyari na dinala pa sa The Hague. Parang wala naman tayong husgado, parang walang kwenta lahat ng huwes, parang sinantabi lahat ng abogado. Ang gagaling naman nila at umaandar naman ng mabuti. Pati nga yung media, may mga libel, cyber libel. Buhay na buhay ang ating legal system. So hindi natin masasabi na hindi kakayanin. All right, that's it for the 2025 elections. Senator Imee Marcos, maraming salamat po, ma'am. Thank you.